I want you to open your Bible with me, please. Romans chapter 8, reading from verse 28 to 30. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Verse 30. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. And whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified. This morning, I'm going to give you a topic of these verses of Scripture about Christian character needed in the church. Christian character needed in the church. Shall we pray? Father, we commit unto you the message this morning. Prepare the hearts of your people as they listen to you. Preparaha ang mga kasing-kasing sa imong mga anak, samtang nagapaminaw sila kanimo. Ginoo, wala ko'y mahimo. I do nothing without you preparing the hearts of the people. Kung wala ikaw nagapreparar sa mga kasing-kasing sa mga tao karon, walay mahimo. Apan Lord, ikaw nagsaad sa imong pulong where there is praising and worshiping of people, ang imong presensya anaa sa taliwala. Nagayon ikaw, Lord, where 2 or 3 are gathered together in your name, there you are in the midst of them. Thank you, Lord, by faith you are here. You have been touching us even from the very beginning of our worship today. We also thank you for the people who have come this morning. I cannot shake their hands, each one of them today. But Lord, please stop them. Or you lay your hands upon them, Father, today. Ikaw magigsulti ka na mo karon, pinagi sa imong pulong. In Jesus' name we pray. Ang tanan, muhingon, okay. Amen? Palakpakan na ito ang Ginoo. Salamat, Igsoon. Anyway, naadri inyong mga visitors card. Okay, katong ulahi nga nag-abot diri. Salamat. Angelica Poble. Okay, dinalanghan yun sila pagpanindog. Si Charmy Guerrero. Okay. Adri, kinako gusto nga dili masula maabrihan. Ganiha atong gi-welcome ang mga Guerrero family. Okay, gi-invite ni Sister Adelpa. Madeline Labores. Salamat kayo. Sa inyong tanan, second timers, mga silingan nga nagsimba na ron, salamat yun sa inyong tanan. Hulat lang mo kay natay Bible study sa inyong area. Okay? Mahimo na kay install nato ang atong outreach leader paybalon nako niya. Okay, this is the 4th series of our message nga giagi ng 4 ka Domingo. Okay? Tungod kay ang Dios gusto niya nga atong church mapreparar sa gitawag og brotherly love sa atong church. Gusto nato ma-launch ang gitawag nga igsuonay diri sa church. Tungod sa pipila na katuig nga atong na-experience nga ang atong church adunay mga bingkil-bingkil, no? Mingon sa normal lang na. Actually, igsoon dili na normal sa mga church nga ang Ginoo nagatrabaho. Amen? Kung ang Ginoo nagatrabaho sa church, naagyud nang gitawag og brotherly love. Inay mo katapat, brotherly love. Iniksuanay nga paghigugma. Nasayod na ta nga akong gipadagan ninyo that brotherly love demands what? Number 1, understanding. Number 2, it demands sacrifice. It demands, ikatulo, compassion. And then the last one, it demands what? Action. Amen. Memorize yun, no? So, karong buntag, this is the 4th series. We will go to character overview.
ang attitude ato nang gihisgutan sa miagi, kaning attitude mao ning gitawag sa Bisaya og kinaiya. Ang imong kinaiya. Gusto sa Ginoo nga atong mga kinaiya utruhon gyud. I still believe when the Bible says you must be born again. Gitawag diha og dapat kita mataw pag-usab. Unsa man ay meaning sa born again? Nagaingon dito sa 2 Corinthians 5:17 nga kung nagaingon ang Ginoo dito, kung ang tao ana kang Kristo, bag-o na siya nga binuhat, ang daan ng labay na o ang mga bag-o nang abot na. In other words, when man is in Christ, he is now new creature in Christ. Bag-o na gyud ang daan. In other words, ang tao nga naa kang Kristo, duna na gyud kabalhinan siya ang kinabuhi. Amen. Niadto bakakon, dili na bakakon. Niadto dili pa Bible ang gidala, manok pa. Karon dili na. Bible na. Mo na ang mga tao sa kalibutan, mo ingon dahil mo, napastor naman si Kuan, napastura naman si Kuan. Ang ilang pagtanaw, kung magdala kag Biblia, pastor ka na, hoy, pastor ka na. Pero sa ato, bisag magdalag pastor, dili pa pastor tawgon. Amen ba? Kristohanon lang nga kinabuhi. Glory to God. Palakpakin Ginoo. Hallelujah. Tanaw na to ang pamatasan diri. Character is like a magnet. Ang karakter murag magnito. Susama sa Bisaya sa attitude is kinaiya. Ang Bisaya sa karakter is pamatasan. Okay, tanaw na to karong buntag. Nubo lang ni. Character is attracted. Okay? Kana daw nga atong pamatasan, maka-attract daw na. Amen ba? Kung dili may batasan, di gyud maka-attract. Puro repel. R-E-P-E-L. Inayong katapat, repel. Daw tag batasan, repel. Character attracts people. You must be a person of good character. Our character is attracted whether it is negative or positive. Meaning, to achieve good relationship, you must be a bitter person. Ini mo katapat, bitter person. Bitter person. Character. Gikan sa Grigo nga pinulungan, character is what? Karazo. Karazo. Dili karas. Karazo. Unsa man ang karazo, which means what? It's a mark. Markup. Silyo, marka, karakter. Sa ato pa, kung na kay karakter, nasilyuhan na nimo. Sometimes we live in a culture nga dili madawat sa ubang tao. Tama ba? Tama sahay. Culture na gikan ginikanan na panunod. In other words, it means a mark or an embosser. Si Brother Ray, Abinjola, kabaluan ng embosser, no? Na-emboss, mga multimedia people. Embosser or scratch. English, scratch. Okay, mo na karakter. Mo nang gitawag og pamatasan. Okay. Character also translated as a mark or a quality that distinguishes one from the rest. Okay. Ang atong pamatasan, kanya-kanya ta, dili pariha. Upat lang ako mga bata, pero ako yung nakita nga kanya-kanya silang mga pamatasan. Because I believe when the Lord created us as human being, we are unique. Inayong katapat, unique. Sa Bisaya pa na, walay lain susama nimo, ikaw ra gyud. There might be resemblance, they call it. Kana bitang nagkapupariho ba? Resemblance. Pero dili gyud pareho. Siguro pareho baho, pero dili gyud lahi gyud. Di ba? Because we are unique in the sight of God. Amen? Unique. Okay. Kaya sinabi ko, si Sammy de Dulo, isa lang talaga. Amen? Ako lang. Si Brother Brett, ikaw lang. Ayaw, Brett. Brett. Glory to God. Glory to God. In the dictionary, character, the combination of qualities or features that distinguishes one person, group, or a thing from one another. Talagang iba. Ang pamatasan, kanya-kanya doon. Pero, kombinasyon. Mano kung asawa ba na mag-ipon, madoble na ng ilang, unsaman, pamatasan. Okay? Usay, manggawas ang naturalisa. Pagdalaga, pag ulitaw, maipagidnag batasan.
pangasawa na kinako ni kay very kind lagi na siya. Maayo lagi na siya. Pero pag miniyo sa ay manggawas ng mga batasan. Amen ba? Amen ba? Kay mo na ipamatasan sa mga tao diri sa kalibutan. Pero salamat nga natay Kristo sa atong kinabuhi. Ingon pa ni Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live. But I now live in the place, but Christ liveth in me. I live by faith of the Son of God, who died me and gave Himself for me. Glory to God. Factors that influence our character. Unsa rin ibisiya sa influence? Makadani. Okay. Unsang mga butang nga makadani sa atong pamatasan? Okay. Number 1, natural factors. Natural. Usay mo, gawas yun ng natural na to. Diba? Kaya ba na mo say natural? Kanang gikanan na to, culture na to sa ginikanan. Culture na. Wala pa sa Ginoo, ang imong mabatasan, cultured. Diba? Kanya-kanya tagbatasan. Muna makaasawa ganita ka ng limpyado, unyang atong pamatasan dati, dili limpyado, hugawon. Adi, makaadto ta dito, sige tagsawa yun. Amen, amen ba? Tama ba? Tama yun. Di ba? Naay pamilya nga perting close kayo. Pero makaasawa gani kag dili pod close, dili sila pareho na to. Amen? I hope you're listening to me. But thank God, salamat sa Ginoong Kristohano na ta. Amen? Muna gitawag sa English og tailor fit. Tailor fit, F-I-T. Murabag, ang asawag bana, tungod kay kana, gi-order sa Ginoo, it is tailored fit. Fit yun. Para sa pasol ba? Diba? Ang pasol, di man musulod tong, balik ko, di na pwede, kinalan. Tailor fit yun. Amen? Ang atong pamatasan, makadani, natay natural factors. Unsa man ning natural factors? Heredity. Unsa man ning heredity? Mga kaliwat. Naandan ba? Naay pamilya nga, inig humagkaon, dili hugasan mga plato. Ay, tinuod. Naandan man. Heredity. Napoy pamilya nga, inig humagkaon, hugas na ng plato. Mayon dahil, bondomoros ulahi manghipos. Oh, di ba? Amen? Heredity. Naandan. Okay, that is what we call natural factors. Naandan. Okay? Ikaduha, upbringing. Tungod kay kani upbringing, madalag yun nimo ng mga pamatasan na upbringing na culture ka diha. Mo nang hirap din. Ang sa pailain, education. Siguro ang pamilya nato edukado. Nya diha pud nakaasawa pud sa dili pamilya edukado. Pero salamat sa Ginoo kay we can adjust as Christians. Amen. Dili ta pareho eh. When the love burst, kung ang gugma bubuto, wala na ilhon. Muna yun na sila, love is blind that lovers cannot see. I don't believe it. The world always say, love is blind, but for me it's not. Nga naman, nga kung mahigugma ka o litaw ka, ampui. Kung dalaga ka, pag-ampo. Wala siguro babae din nga gusto mga asawa ka ng pinaka. Sama ng pinaka? The best. Mao nang giingon ako sa tanan, the best is yet to come. If we are only praying for it. Daghang ko nabatian ba mga testimony. Nakaasawa sila, wala sila karon diha sa Ginoo niya. Tuwas kalibutan, dili sila tanan nga naman. Ni testimony ba sila yung lang bitaw ni adto no medyo layo gyud ko sa Ginoo mo nang naasawa na lang ko niya. Pero dili pa ulahi ang tanan. You pray. Amen. Unsa na lang prayer nato? Do you believe in prayer? I still believe in prayer. Education. One ang natural nga factors. Next, experience. Ang mga kasinatian. Mao nang nakahimo sa atong natural nga mga factors sa atong mga pamatasan. Ikadua, unsang klase? Spiritual factors. Spiritual factors. Sa ato pa, ang tao, doon ay natural factors, doon na po spiritual factors. Sa ato pa, kung ang tao wala sa Ginoo, wala gitawag og spiritual factors.
siyang kinabuhi. Nagpadayon siya sa kalibutan. Walay mga espirituhanong butang ngayon nadawat siyang kinabuhi. Unsa maning spiritual factor, Christ, fruits of the Spirit, Word of God, Holy Spirit, dealings of God. Dirita, isa-isaw na to. Unsa maning spiritual factors? Christ. Si Kristo. Salamat kang Kristo Jesus kay walay mabalhin nga tao gawas kong siya na kang Kristo. Person can never be changed per wife's advice or per husband's advice or per doctor's advice. Pero kung gikan kang Kristo, kung si Kristo mo bago sa tao, walay bato nga dili madutlan. When God works in the hearts of the people, He can change people no matter what. Amen. Kay si Kristo lamang kung nasa kinabuhi sa tao, mao na natural factors, napoy spiritual factors. Aron mautro ang pamatasan sa tao. In Colossians 1:27 sa NIV, to them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of His mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Sa ato ba, kung si Kristo na nimo, nakipaglaom sa himaya. Si Kristo lamang. When Christ is in us, doon ay kausaban sa tao. Gitawag og spiritual factors sa pamatasan. Christ in you. Ikadawa, fruits of the Spirit. Kung nangta kang Kristo, ana ang bunga sa Espiritu. Sorry lang, dili ni actually. Nanubra na ni, dapat fruit of the Spirit lang na yun. Why fruit of the Spirit? The word in Galatians 5:22 and 23, nakabutang dito is singular lang siya. Ang mga bunga or ang bunga sa Holy Spirit mao ni love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Pila ka bok? 9. Kung naay Holy Spirit sa atong kinabuhi, naay kabaguhan sa atong pamatasan. When God works in the life of people, kung ang Diyos nagabuhat, pamuhat sa atong kinabuhi, ng presensya sa Holy Spirit, siyam yun na siya. Love, gugma. Dili gugma nga eros love sa ato na to na eros, storge, what else? Takam pa. Napay dawa. Kaning gugma gisgutan diri love, it is a divine love. Gugma nga Diyos nun. Kung nanata kang Kristo, kanang gugma nga Diyos nun, nana sa atong kinabuhi. Sa wala pita diha sa Ginoo, pinili natong tao nga atong higugmaon. Amen. Ang atong ginahigugma, katulang na higugma nato. Ingo pa ni Kristo, Matthew chapter 5, ingo pa siya dito, even the publicans and the Gentiles do this. Kahit pagano, ginagamit din ito. Minamahal din nila yung mga tao nagmahalan sa kanila. Pero yung hindi nagmamahal, hindi rin nila minamahal. But when Christ is in our lives, we have that what we call love, which is agape love. We can love. If Christ died for the ungodly, if Christ died for people who are not with Him, He died because He loves you and me, even the people of the world, so much. Unsa na lang no kung wala magpakamatay ang ginualang nato. Dili po ta mo evangelize. Dili ta mo adto dito nga mo take care sa mga taong nag-ilaid sa kaguol ning kalibutan. Pero kung naa naganita, naanay pulong sa Ginoo, ang mga testimony nga ako mabatian, maay na daw iyang paminaw, na ang presensya sa Ginoo, lami mo daig sa Ginoo, na ang presensya. Amen? Yes. And we come to a house. Example, mato sa Panimalay para mag-Bible study, para makita ang glory sa Ginoo. Pagsulod dito sa Panimalay, abi ninyo, I'll tell you the truth. Kung ang pulong sa Ginoo mo saka sa inyong panimalay, according to Isaiah chapter 55, abi niyo unsa mo
Panalanginan ang inyong panimalay. He will bless your bread. He will bless your family, health, and He will bless your what? Spirituality. Isaiah chapter 55. I want you to go there, please. Ato daw mo dito. Gusto na ko makita na eh. Isaiah chapter 55 para ma-share na ko sa inyo. Okay? Okay. Isaiah chapter 55. Once again, Audrey. Verse 11. So shall my word be that go forth out of my mouth. Nagisgot sa pulong sa Ginoo diri. Nga bugula siyang baba. It shall not return unto me void. Ingon pa siya, dili nimo balik kanako nga kawang, ingon ang Dios. But it shall accomplish that which I please thee. Apan kani magahimo sa kanang mahimot ako, ingon ang Dios. And it shall prosper in the thing whereto I sent it. Meaning, ug kani magadala og kauswagan diya sa mga butang nga akong gipadala. Meaning to say, kung ang atong panimalay, moabot dito ang pulong sa Ginoo, panalanginan yung panimalay. Amen. Say, mahadlok ta ba? Ay lang ng Bible study, kay wako'y kwarta pang merienda. Ang giadto sa mga kaigsuonan dito, igsuon dili merienda, pulong sa Ginoo. Spiritual food is dili merienda, spiritual food. Mapanalanginan niyo mo panimalay. Do you want panalanginan niyo panimalay? Gusto ninyo? Kinsa gusto panalanginan nila panimalay? See? Dapat musaka ang pulong sa Ginoo sa inyong panimalay. Pasak apod taon ng mga anak sa Ginoo sa inyong panimalay. Uy, pasak apod ang pulong sa Ginoo sa inyong panimalay. Uy. Inay mo katapat, pasak unay mo. Ina, pasakon ni mo. Kinsa ning og dili. Pasak di ba yung panimalay? Gibasa niyo yung Isaiah 55 verse 11? Yeah. Fruit of the Spirit. Okay, ako na nagisulti. Next. Word of God. Ako nagisigutan. Ang makausap sa tao, si Kristo lamang. Unsa pa? Ang iyang balang Espiritu Santo. Unsa pa? Pulong sa Dios. Imong katapad, pulong sa Ginoo. Grabe. Mura na makabago sa atong kinabuhi. Amen. Adula sa John chapter 3. Unsa na ba oras? Amen. Umano na to ni. Paspas man ni. Dili man ni Bible study. John. Okay. Chapter 3. Okay. Okab, kaya wala na ako ibutan diha. Gituyo na ako para dili madugay. John chapter 3. Ano sa inyo niya 3? Verse 5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Unsa man ang water niya? Bautismo sa tubig? Dili. Kaya ang baptismo sa tubig, dili makaluwas. Ako ba mga religion? Mutuo ka sa Ginoo, niya pabautismo ka, aron ka maluwas. Dili appeal sa kaluwasan ang bautismo. Inay makatapad, walay abot. Kaya ang magpautismo, katurang naluwas. O di ka pa naluwas, dili ka pwede bautismo sa tubig. Kaya kung bautismo makaluwas, natadiri mo nga ito natagdagat, hala pa bautismo mo dire. Karo mo maluwas. Awa, dili pwede. Amen? Wala unta diri sa church, kaya ako, mato na ko samal. Pinya plata. Amen? Unsay makababago? Water. Unsa man ang water? Pulo sa Ginoo. Ephesians 5:26. We are cleansed by the washing of water by the word. John 15:3. You are already cleansed by His words.
Unsa na paghinlo? Espiritual nga paghinlo. Naka sa church, makapaminaw kas pulong sa Ginoo. Ay dili dayto tama no. Ay di nakuha na kay dili tama. Pulong sa Ginoo. Makabati kag dili dapat. Ay tama no, dili di dapat pulong sa Ginoo. Tahingluan kasi imong kinabuhi. Amen. Word of God, spiritual factors. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ikaw pat unsa man? Holy Spirit. Ini pagkatapad, Holy Spirit. Na ang Holy Spirit ninyo? Yes. When you accepted the Lord, sa diyang ay imong gidawat si Kristo sa imong kinabuhi, may kanagim na itong mga daang Espiritu. Ang nipuli, ang Espiritu sa Diyos. Episo 1:13. Ephesians 1:13. That when you have heard the truth, the gospel of your salvation, you were sealed by the Holy Spirit of promise. Amen. Ang lawas nato, templo sa Diyos. Pero Pentecostal man ta, iba yung baptism sa Holy Spirit. Holy Spirit is a spiritual factor. Okay. But when He, the Holy Spirit, the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Sa pailain, dealings with God. Ang atong mga tratar diya sa Ginoo. And you have forgotten that the word of encouragement that addresses you as sons, my son, do not make light of the words, Lord's discipline. Ayaw, tagai lamang sa maragwala lang ang disiplina sa Ginoo. And do not lose heart when you are rebuked by Him, because the Lord's discipline, those He loves, and He punishes everyone He accepts as a son. Mao nang spiritual factors. Unsa may bugat ninyo? Spiritual factor, natural factor. Mangutan ako ninyo. Asay bugat? Dati bang pamatasan o espirituhano ng pamatasan ron? Asay bugat? Pangutan na imong kaugalingon. Lord, asa ka ako dapit ani? Mas bugat ni o mas bugat ni? In other words, natural factors plus spiritual factors equals you. Equals you. Ini makatapan, you. Ito do yun, you. You. Bitaw. Na kay natural nga mga factors. Na kay mga spiritual factors ug mugat ni amo na ka mo nang mga daan pamatasan na apa pamalikas na apatanan kay bugat man ni. Pero kung nabag-o na ni naana ni equals ako yo nabag-o na gyud si Brad. Nabag-o na gyud si sister. Bitaw. Amen. Amen. Pili. Nabag-o na ba ni? Ay parang bugat. And then that's you are. Inay pagkatapat, dawato na to. Inay pagkatapat, dawato na to. Kay alang ni nato, dili kang pastor sa amin. Para ninyo. Amen. Palapag kay Ginoo, please. Next. Now, what character is and is not? Okay. Bisayo na to. Unsa man ang pamatasan o dili pamatasan. Okay. Ang pamatasan is not dili a person will ideally be in the future. Dili na tao ugma damlag. Dili nang pamatasan ug nga ugma damlag. Okay? Dili na mao pamatasan. Pamatasan ugma damlag lang ini kaminyo nako may na akong batasan karon di pa. Matiguan ako ay hapa maayo akong batasan. Di na mao. It's not. It is what? What a person is at present. Kung kinsa ka karon mo ni pamatasan nimo. Amen. Kung gwapo kag batasan, daghan kag customer. Daghan. Kung na kay tindahan, anya sige lang ka mukot ito. Sige tuktok ang mamalit.
Nya ikaw dito sige nagbasa sa newspaper. Nya mugot ang naong. Taas kay simot. Kasi mangot. Ngudol ang customer nimo. Dili oy, imbis mo palit si mo tindahan, mo palit dito na pikas mo palit nga layo. Nya tingala ka kada buntag mo palit og ginamos, di nang palit si imong ginamos dito na pikas ngano man. Sige magka simangot man ka pirmi, di man ka maayong customer. Pamatasan. Pamatasan. Meaning to say that character now is what you are. Kedua, character is not what one shows externally. Kaya usay na ito, may lantas gawas, mukamusta lagi, muntalikod. Sama na. Ano ba yan? Mukamusta dool. Brad, kamusta? Amen? Yeah. Wala pamatasan. Dili kay babaw lang, say babaw lang ta. Marabag ukoy. Kanang ukoy, may nang ukoy. Pero bisag unsa le balay sudlan. Kakita mo ukoy. Ug dayda kong balay way sulod musulod siya yang pulihan. Nya pagtanaw nimo abi nimo makaon. Uy pagawas kay lahi man yang kulamoy, ukoy. It's not externally. It is who is internally. Ang pamatasan na gumikan si lalom, dili sa gawas. Di ba? Kanang sa gawas lang nga maayo, mangingilad na. Layo man tong Jimenez, dito magyud ko gabisita ni Eileen. Uyab pa mi. Ini makatapat, uyab. Layo man gyud to, sakinon pa bards, mutabok na pod, sakay tricycle, sakay na pod og sakinan. Layo kayo. Na dito sa Daplin, sa Kulambugan yun siya nga. O pakat, beli na, dili madubad. Uy, pila man na, barato lang pakat, di madubad. Nako, di na malubad, kaya lubad naman daan. Na dili, barato lang, kipalito na ko. Kaya pag-abot si Minis, nalain na mag-color. Nitabok sa dagat, nalain nag-color. Externally, but internally, dili yun mayo. Character is not what appears when one has no pressure. Okay. Ang pamatasan daw, dili makitaan kung walay mga-pressure. Diba? Tinood ba? Tinood oy. Sulay ng mga tao, mayo kayo, pero butang i-pressure, diba? Manumbag na. External. Dili wala mabago tungkol kay kung na-pressure dito na, grabe na. Okay? Sa ito pang pamatasan is one's reaction in times of pressure. May pressure o wala, may ilhan ang iyong batasan na nabagos Ginoo. Glory to God. Commenting on the behavior of others. Sa na pamatasan, nga sige lang comments sa mga iniskuan ba? Inilagyan na siya. Commenting. Nagka-comments ka sa laing tao. Di ba dili mayo? Mayo ba? Angay ba na sa church? Dili, uy. Ayaw comment sa laing tao. Ayaw. Komentahe ang imong kagulingon. Maningon, mind your own business. Di ba? Kiss your own kaliskis. Di ba tama? Hugas your own kaldero. Makra. Di ba? Amen? Mind your own business. Do not comment others. Sa ito ba, character is living by example. Katapat, living by example. Magkinabuhi nga ehemplo. Sabi niyo, to tell you, to pastor is not easy. Mamali ko isa, di ba? Ang inyong gilantaw sa ako, perfect. Amen ba? Sister Adele? Tama. Di ba? Sister Julie? Perfect inyong paglantaw na ako. Mamali ko isa. Mingoday mo, sa mga pastor, uy. Nga naman. Inganapon mo, Kristohanon. Huy, inganapon mo. Sa inyong balay, silingan ninyo, sa mga simba ka do Domingo. Manglabay, nagbasura rin sa akong kilid. Diba? Mo reflect na ba? Nga naman, nagsiga na ta.
Kita Kristohano nagsiga na ta, nagtindog na ta sa gitawag nga pedestal. Among the people. We light against the people in the world. Nagsiga na ta. Ngunang kinagsiga naman ka, kung nakay mali, bisag isa, makitaan. Amen. Pero wala ka nagsiga, tuwa kas ngit-ngit, bisan pag nangawat ka, namukbok, nanumbag, di makitaan. Tuwas ka ngit-ngit. Amin nga din, nasilingan, natural lang na siya. Natural lang na. Ingana, yun na sila. Pero kung Kristohano na ka, nabago na ka, isa lang mali. Uy, si Pastor. Uy, Sister Lilith. Kitang-kita ka na eh. Inay mo katapat, kitang-kita ka na. Kasi umiilaw na. Masama ng ilaw. Nagsiga na. Amen. Mo nang dili ni mo malikayan. Naay mo persecute ni mo. Nalay gamay. Agoy. Mo pito naggamay lay mali nato. Mapandol na si so-and-so. Mapandol ba? Unsa man din ako musimba tungod niya. Ano mapandol man ka? Di man siya tagiya sa imong kaluwasan. Ikaw man. Nganong mapandol man kaya pagkapandol. Padayon pangalagad sa Ginoo. Because that people cannot save you. Leave them alone. If they are not changed, ikaw magpadayon. Kaya nga naman, mo nag-iingon nga, kanay bitaw, pangalagad sa lumba ni. Amen. Lumba ni. Nay maulahin, nay mauna. Ya dili pod pwede nga nangalagad ta sa Ginoo kanang mura batag nagkanang bugsay bitaw o nagkanang unsay tawo kani naglangoy unyang uban masipaan ato dito pak kay simpre nagsikad man kato unsa man iskuan oy sipaan naman ta. Ako na mag-istorya kaninyo do na istorya usa kayang people ni atin og Bible study nagabi naman. Yung maagi sila sa baliti, triba, baliti. Kanang baliti na ay tao. Kanang bitaw, not like ours. Yung nakatapat, not like ours. Dili pa rin nato. Alas 6:30 naman, yung huli na sila, yung maagi sila baliti. O diya kay pagabot dito, ang kanta nila layo pa. Mga tatag, Jesus is my captain. O kanta, Jesus is my captain, I shall not be moved. Jesus is my captain, I shall not be moved. Just like a tree. Kabaluman ano? Nya pag-abot dito kanang libaro taman ilang balihibos doon na kay baliti. Nya dagan sa lumba ning kinabuhi. May ganti nga naghulat. Amen. Dili ni si LDP brother. Glory to God. Character is not limited to one's relationship with his spiritual family. Dili limited daw sa iyang relasyon sa iyang spiritual family, church. Apan ang pamatasan which you support godly principles in every situation and toward every people. Thus, character, pamatasan, is the combination of strong inner resources which comprise the true person. In other words, in Hebrews 1:3, the Son, Jesus Christ, is the radiance. Siya nagasiga, diha ang Diyos nun nga himaya. And the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. Christ is the very character of God. Siya mao ang pamatasan sa Dios, si Kristo Jesus. Man's quest for character must begin with God. In other words, ang ato tanan nga mga pangutana, unsa diha, ang atong tumong sa kinabuhi, nagsumikat yun kang Kristo Jesus. Siya lang yun sa atong kinabuhi. Romans 8:29, for those God foreknow, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son. Conclusion. All spiritual influences with God, which God has brought into our lives, combine to produce in us a godly character, transforming us into the image and likeness of Christ, who is the expressed image
of the Father. Your character should be the same as that of Christ Jesus. Manindog na tanan, please. Shall we pray? Father, thank you for your message. We cannot change ourselves. Dili na mo mabalhin ang among kinaiya o pamatasan kung wala ikaw niya sa among kinabuhi. Among giampo amahan, nga mas bugat yun among espirituhanong kinabuhi kaysa natural namo nga kinabuhi. Kaya ron mo equals kini Lord, kami man di ay Lord, dili man laing tao, kami man di ay equals me. Ako man di ay Lord, baguha ang akong kinabuhi. Baguha ang akong pamatasan. Ikaw lamang, Ginoo. In Jesus' name. Amen and amen. You may be seated. Please be seated.